Ay, naka-live si Attorney Claire. Dali nga lang. Check lang natin Rated P, propaganda strategies, puro iyak, hindi maka-move on. Sino Attorney Claire ba? May si Attorney Claire Sino ba? Ako ang nagsimula, ako ang tatapos. Oo nga. May statement si Conjan, si Pangulo, mabigat din yung statement niya yan, no? May video yan kanina, nakita ko kanina. Mahaba yan. Mabilis ka ba sa kaso ng Rockening? Sabi naman niya. Magalong, nababagalan sa ICI. Oh, nababagalan yung mayor namin. China Playbook. Oh, tingnan natin kay Attorney Recto. Wait lang, Attorney, huwag ka magtampo. Ito si Attorney Recto, mas maiiksi yung mga live niya. No, naka-live siya. Gabi-gabi talaga kayo. Sara for President, Marcoleta for Vice President. Really? Oo nga, parang nakita ko sa feeds to, no, mga kabsat, no? Umuugong daw si Marcoleta, Vice President. Nako po, hindi na magpapabudol ang mga tao dyan. Nako po, ngayon pa. Nako po. Convicted na si Alice Guo. Nagkagulo ang lokal na politika. Ayun lang. Tapos ito, posibleng foreign fundings ang Laluna. Oh, haba nito Kapag inorderan daw siya na tumulong sa pag-aresto kay Bato, handa na raw siya. Ito, maganda to, General Torre. Ay, lako po, Bato, a-arestoin ka ni Torre. Maganda to. Maganda to. Maganda yung topic na Torre. If you're still typing your coding prompts. Ito yung gusto ko kay Torre, no? Talagang niya. Hindi niya titigilan to. Press 1 sa mga may gusto na si General Torre ang aaresto dito kay Bato de la Rosa. Press 1 sa mga may gustong si General Torre ang aaresto dito kay Bato de la Rosa. Press 1 dyan, mga absat, no? Nako po. Ito, pakinggan natin sa Attorney Enzo Recto, mga absat. Sounds, lakasan natin. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Itong tungkol kay General Torre, tinanong si General Torre, halimbawa pong atasan kayo ng PNP, kasi sa totoo si General Nicolas Torre hindi pa naman retire. Tama, police pa din. Floating siya nasa holding unit siya. Ibig sabihin ang kanyang ranggo 4-star general pa rin naman hindi naman pwedeng alisin sa kanya yon. Siya pa rin ang pinakamataas na ranggo. 4-star general siya. Kaya lang sa ngayon, wala pang assignment sa kanya kung saan siya. Nasa holding unit siya, parang floating. Pero, tinanong si General Nicolas Torre, halimbawa pong i-involve kayo sa pag-aresto kay Bato de la Rosa, kung lumabas ang ICC arrest warrant, okay po ba kayo? Ang sabi ni General Nicolas Torre, handa siya. Kung talagang yun ang ibigay sa kanyang trabaho, gagampanan niya ito. Ano man daw na ibigay sa kanyang trabaho, handa siyang gampanan. Yun ang sabi ni General Nicolas Torre. Kaya sabi niya, walang problema sa akin yan. Ako naman, kung ano yung ibigay sa aking trabaho, handa akong gampanan. O syempre, ano na naman, nagalit na naman ang mga DDS. Malamang. Sa sinabing ito ni General Nicolas Torre. Syempre, magagalit talaga ang DDS dyan, Attorney. Putragis, konting boses lang ni General Torre. Naku po, busit na busit sila dyan. Sigurado, di ba? Gigil na gigil sila, lalo na yung mga reporter dyan, no? Naku po, kung ano mga pinagsasabi kay Torre nung sumugod sila sa KOJC, di ba? Yung hinahanap si Kibuloy. Naku po. Ano pa, Attorney? Kasi alam naman natin si General Nicolas Torre, pagka ganyan ang pag pinatrabaho mo sa kanya ang ganyang bagay, gagawin niya talaga yan. Naman. Hindi niya yan aatrasan. Hindi niya yan aatrasan. At saka pag siya, nasubok naman natin yan. Naman, subok na subok yan. Biro man, nakuha niya si Kibuloy, nakuha niya si Duterte. Mga malalaking kon yan, no?
Mag-best friend pa. Ako po, saan ka pa? Nicolas Torre, kapag trabaho, lalo na ganyan, ang mission ay mission. Walang distraction sa kanya. Hindi mo siya matatakot, hindi mo siya tingnan nyo naman yung nangyari sa kanya doon kay Kibuloy. Ang daming sa kanya, kontra, sinisiraan siya, hinaharangan siya, niraralihan siya yung mga miyembro ng QJC, nag-investigasyon pa yung Senado, sila Bato de la Rosa, sila Padilla, sila Bongo para pigilan siya. Hindi siya tumigil. O ganun ka determinado si Torre. Agree. Kumbaga si General Torre, sabi niya good soldier naman siya. Kung anong ibigay sa kanyang trabaho, gagawin niya. Kaya kung ipapatrabaho yan sa kanya si Bato, halimbawa lumabas ang arrest warrant at katulungin siya, pag binigay daw yan sa kanyang trabaho na yan, hahanapin niya yan kahit nasaan si Bato. Nabasa ko yun. Nabasa ko yung sinabi. Pero nag-react si Pulong dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Ang reaksyon ni Pulong, sabi ni Pulong Duterte, wag mo nga kami Torre, parang ganito. Wala ka namang accomplishment. Mabuti pa nga sa'yo si Bato, maraming accomplishments kasi matagal na naging PNP chief. Ikaw, ilang araw lang. Wala ka namang accomplishment. Siyempre, galit si Pulong Duterte kasi naiisip ni Pulong Duterte, si Torre na naman ang huhuli kay Bato. Alam na this. Kaya nangangalaiti sa galit si Alam na this, attorney. Si Pulong doon sa statement niya. Pikon siya eh. Kasi si Duterte ang umaresto si Torre ang umaresto kay Kibuloy. Si Torre din ang umaresto sa kanyang ama. Kaya ngayon na naman si Bato. Kaya ang reaksyon ni Pulong, wala ka namang accomplishment, Torre. Pero ang hindi kahit palait-laitin ni Pulong si Torre, anong walang accomplishment? Yung pag-aresto kay Kibuloy ay napakalaking accomplishment, napakahirap nun. Yung pag-aresto kay Duterte, partida, attorney, partida ba kay Torre yun? Hindi pa siya chief PNP. Napakulong niya na itong si Duterte na tatay niya na nakakulong sa ICC at itong si Kibuloy. Partida, hindi pa PNP chief yan At pag-turnover sa ICC, ano ba yan? Hindi ba accomplishment yun? Sa kanila na mga DDS, hindi accomplishment yun. Pero sa bayan, sa PNP organization, napakahirap nun. Tama. Napakahirap nun. Pero nagtagumpay si General Torre doon. Agree. Ang bango ng imahe ng PNP dahil doon eh. Kaya pikon si Pulong na kinakantsawan niya, iniinsulto niya, linalait-lait niya si Torre, na sinasabi niyang si Bato ang may accomplishment kasi matagal siyang PNP chief. Ikaw, ilang araw ka lang. Oo, matagal si Batong PNP chief. Pero ano naman yung kanyang accomplishment? Mga pagpatayan. Kaya nga siya ngayon wanted ng ICC. Tama. Kaya nga siya ngayon wanted ng ICC dahil sa crimes against humanity. Shout out Legaspi. Yan ang pinagmamalaki niyong achievements ni Bato. O tingnan niyo ngayon. Pagbabayaran niya yun. Pagbabayaran niya. Si General Torre, hindi. Ang accomplishment niya ay para sa mabuti. Kaya lang, pinulitika kasi siya sa loob ng PNP. Yun ang totoo. Pinulitika siya. Pero kahit nga ganun, hindi naman masama ang loob ni General Torre. Sabi niya, ko na yan. Nalampasan ko na yan. Yung ginawa sa akin na kung hindi na ako PNP chief. Medyo nga lang kasi 80 days ba siya? 85 days. Pero sabi niya, na ako, tanggap ko na yan. Nakamove on ako dyan, sabi ni General Torre. Pero sila Pulong, ang pinagmamalaki, si Bato daw, mabuti daw si Bato, maraming accomplishment. Si Torre daw wala. Kasi 85 days nga lang daw. Si Bato, totoo, matagal na PNP chief. Pero anong accomplishment niya? Patayan? EJK. O ngayon, yung accomplishment niya na yan. Kaya nga tinawag siya ni Digong na Commander Bato eh. Commander Bato! Yan, commander ko yun sa DDS. Pinagmamalaki nilang accomplishment, yan ang dahilan kaya siya ngayon wanted ng ICC. Boom. Crimes against humanity. Pero kahit yung accomplishment na yan, inaano naman ni Bato eh. Dinidinay nila. Noon, pinagmamalaki nila ni Digong na maraming namatay. At yung pagpatay na yon, mga pagpatayan na yon, accomplishments nila. Noon. Pero ngayon na hinahabol na sila ng ICC, dinidinay na nila na involved sila doon.
dinidinay na nila na silang pasimuno noon. O, kita mo yan. Paano yan Pulong makiklaim na accomplishment ni Bato? Dinidinay niya nga. Di ba? Dinidinay niya na hindi sila ang pasimuno noon. Kumbaga, hindi daw nila kontrolado yung sitwasyon. Yung mga patayan daw na yon, riding in tandem, yung mga death squads, hindi daw nila ano yun. O, imagine niyo yan. O, kaya itong si Pulong, kaya ito napipikon dahil ang talagang matindi yung sabi ni General Torre. Handa ako. Kung ibibigay sa akin yung trabaho na yan, handa ako dyan. Kaya, parang ang iniisip ng mga DDS, si Torre na naman, mga aresto kay Bato. Pero hindi naman. Sabi naman ni General Torre, sa tingin niya naman, kaya na yan ng PNP. Magagaling, naman yan, i-implement na naman yan ng PNP. Ang sabi niya lang, kung kailanganin uli siya, handa siya. Hindi niya yan aatrasan. Yan yun. Bunyog! Halikan na kasama ka. Time check. Uy, malapit. Ay, isa pa nga tayo kay Attorney. Wait, check ko lang Baka meron pa siya mas maigsi na. Salamat, Attorney Enzo. Grabe si Bato, no? Ang aresto sa kanya, dati niyang tauhan na si General Torre. Saklap nun. Nako, pero nakaka-enjoy yun. Hanggang ngayon, di pa nagpapakita si Bato sa Senado. Bakit kaya, Attorney? Ito na lang, maiksi lang to, 10 minutes. Sakto, para 10:30 tapos tayo.